Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Hindi sa lahat ng oras hayahay ang takbo ng buhay. Merong mga sandali dumadaan talaga tayo sa lubak-lubak na kalsada sa ating pamumuhay. Pero natural lang yan, kaya chill lang at relax lang kami dito sa Team Puti! Nakakahilo talaga lalo na kapag napadaan tayo sa zigzag road ng buhay! Pero keep calm, just move forward hanggat ang problema ay mawala. Tama ba tayo? Team Pula! 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 Let's welcome once again ang merong talak na non-stop, ang pambansang talak, Ate Carol De Asa! Ayan, kasama natin siya sa biyaheng papunta lang sa exciting part. Dito lang sa Face to Face Harapan! Laging suwabe ang biyahe ng buhay dahil happy trip ang gusto nilang ma-achieve. Say yo to our harapang tagapayo! Alam niya when to say stop kapag may lumalabag na sa batas. Attorney Rob Gozzo! Tinutulungan niya tayong malampasan ng humps ng buhay, Dr. Camille Garcia. Laging nasa tamang lane when it comes to spiritual guidance. Walang iba kundi si Dr. Love Brother June Manahan! Stop! Look! And listen, mag-park na tayo at mag-unload. Humanda na mag-giveaway because all roads lead to the ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, face to face, face to face, face to face, taligura, harapin mo, face to face. Nakuha mo na mamalansa ka ba? Nagre-reverse. Ha? Reverse? Apo, kumakambyo po. Ayan po. May ganyan pa ba ngayon? Okay, teka muna. Hello mga kay-harapan. Hello! Hello sa ating pambansang Pogi Ryle at pambansang Pantalak Carol. Yeah! Pantalak talaga, pinanindigan na. At ang ating harapang tagapayot, Attorney Rob, Dr. Camille, Dr. Love. Ayan. Nakakapanlumo, napaka-blessed pa rin natin. Kasi yung pinsalang dulot ng bagyong Tino sa ating bansa, sobrang kaawa-awa ang napakaraming tao. Marami ang nawalan ng kabuhayan, tahanan at mga mahal sa buhay. Daming namatay. Magtulong-tulong po tayo para sa ating mga kababayang nasa lanta. Kahit maliit na tulong, kapag pinagsama-sama, ay nagiging malaking pag-asa. Walang iwanan dahil sama-sama tayo! Ang saya-saya at magiging masaya po ang ating sayawerong sawsawera for today, si Mami. Ali po kayo. Ano pa nagsusumba? Si Mami! Nanay, nagsusumba ka? Nanay! Nay! Oo, salamat.
Salamat po. Nagsusumba ka? Hindi po. Bakit ang galing mo sumayaw? Ano lang po, yung chamba lang po. Tsamba lang. Ganon. Okay. Salamat po. O sige, may pamasahe pong kasama ang Rise for Life. Okay? Ito naman ang ating problema ngayong araw. Nag-overheat at nag-full speed ang galit ng isang lady tricycle driver sa kanyang stepfather. Bakit? Bigla kasing nag-U-turn ang isip ng stepfather at gustong bawiin ang hinuhulugang tricycle ng kanyang stepdaughter. Alamin natin kung bakit nagpreno ang kanilang kasunduan dahil sa intriga sa boundary entrega. Araw-araw po nagbibigay si Shobe sa nanay niya ng boundary. Kahit pinupunta kami rito, minsan pumupunta kami ron. Kaya minsan nga sa wala na nga kaming nakitira, minsan hindi na kami nakakain. Kaya si Nanay Josephine, maigpit. Si Ate Josephine talagang sumusugod pa dito para singilin lang yung boundary para kina Shobe. Hindi man lang muna inisip kaya hindi na makaka-boundary kung sakaling hindi makaka-boundary sila ay pambili ng gamot at saka pagkain ng mga bata. Kasi wala rin naman silang iba pinagkukunan doon lang din sa tricycle. Shobe, yung boundary ng tricycle mo, ibigay mo kay nanay para kada paano naman. Kasi may pangangailangan din sila eh. Walang makatak yung motor, di ikaw rin wala mapapakinabangan. Mas lalong wala kang labas. Kaya kailangan yung boundary ng motor, ibigay mo. Paandarin na natin ang diskusyon. Shobe at Tatay Leo, harapan na. Ikaw yung tricycle driver na babae. Gaano katagal na yan? Almost 3 years na po. 3 years na talaga? Tapos 2 years pong nahulugan ko na yung motor. Gusto niya pong kunin. Di daw po ako nagba-boundary. Magkano yung tricycle? 154 a day. 154 a day. Pesos. Apo. Magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po kasi 300 lang kasi pag gising ko po ng maaga, sikasuhin ko po yung almusal ng anak ko. Tapos babiyahe po. Tapos pag uwi ko po ng tanghali, paliliguan, papakainin. Tapos babiyahe po ulit ako. Okay. Tapos, so mga 300 ang take home mo? Opo. Araw-araw? Opo. Tanggal na dun yung gasolina? Opo, tanggal na po. Okay, so bakit hindi mo mabayaran yung 154 a day? Nabibigay ko naman po sa nanay ko. Oh. Di ko po alam sa kanya kung bakit niya po kinukuha yung motor. Gusto niya na pong kunin. Okay, sino ba nagpa-utang sa'yo para doon sa tricycle? Sila po ng nanay ko. Okay, binibigay mo naman sa nanay mo? Opo. Yung 154 a day? Opo. O, bakit nagrereklamo siya? Hindi ko po alam sa kanya. Hindi ko alam kasi. Oh. Hindi ko alam na binibigay niya yung boundary. Oh. Kasi hindi naman sinasabi sa akin ng nanay niya. Kasi gusto mo lang akong kunan ng motor. Bakit hindi yung nanay mo ang kausapin mo? Sabi naman po na nanay ko, sinasabi niya naman daw po. Oh. Sabi na naman daw po niya, wala naman daw sinasabi yung nanay ko. Sinasabi yung nanay niya eh. Pero kaninong pera yung pinambili ng tricycle? Nanay mo o siya? Sa kanila pong dalawa. Sa kanilang dalawa. Ilang taon ka na, Shobe? 23 po. 23. Okay. Hindi ka ba hindi ka ba nakatapos ang pag-aaral mo? Hindi po. Namatay po kasi yung father ko. Oh. And then nag-rebelde na po ako. Okay. Tapos ayaw ko po mag-asawa yung nanay ko. Napapasgirl po kasi ako. Kaya umalis ka. Nag-asawa po ako na maaga. May sakit po yung asawa ko. Ano naman ang sakit niya? Heart failure and lose-loss. Ilang taon na yung anak mo? 4 tsaka 2. Meron ba kayong kasulatan? Meron po. O ano nakasulat? Di ba tuwing hulog mo ng 154 a day, may pirmahan? Wala po kasi ako listahan. Then wala din po sila listahan. Pero po araw-araw po ako nagbibigay. Paano mo nalalaman kung magkano na ang total ng nabayad mo? Baka mamaya, fully paid ka na. Sinasabi po ng nanay ko, tsaka binibilang ko rin po yung taon. 2 years pa lang po ako 2
nagbibigay. Yung sa mesa ng ebidensya. Ayan, Ryle. Meron tayong mga kasulatan dito eh. Ayan. Meron silang kasunduan. O, sino nakaisip nito? Si mama po. Yung nanay mo. Ako ay may-ari ng tricycle. Huhulugan ni Michi ng... Sino si Michi? Ako po. Okay, sa halagang 150 kada araw. Bakit 150? Per a day po yan. A day, Ano okay. po, Monday to Saturday, except Sunday. Okay, sa loob ng 3 taon. Ayun. So, pero meron nga kayong ganito. Wala naman kayong listahan na nakaka2 taon ka na. Wala po. Bali, pinagbabasehan ko na lang po yung kung ilang taon na akong nakakapaghulog. Eto ngayon, hindi nyo pagkakaintindihan. Nag-aaway na rin kayo ng nanay mo. Opo, nag-aaway na rin Yun po kami ang ng problema. Meron bang mamamagitan? May mga kapatid ka ba? Meron po, isa lang po. O, anong sabi niya? Wala po eh. Walang pakialam. Wala rin po pakialam. Curious po ako, Ate Coring, ano sinasabi ng nanay niya? Ano sinasabi ng nanay mo? Ba't pati siya kaaway mo, sa kanya mo binibigay yung pera? Sinasabi ko sa kanya, kakausapin mo yung asawa mo. Kinukuha sa akin yung motor ko. Alamin natin, ang panig naman ni Leo. Aandar at haharurot na ang Kinukuha kabilang ko yung panig sa tricycle. pagbabalik ng face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ang sinasabi ni Shobe, siya ay nakabayad na ng halos 2 taon na naaayon sa kasunduan. Binibigay sa nanay. Eh bakit, Leo? Binabawi mo yung tricycle. Hindi naman nakakakon sa akin yung pera eh. Hindi nakakarating sa akin, hindi naman sinasabi nila eh. Oh, anong pangalan ng asawa mo? Josephine. Si Josephine, nanay niya. Oh. Okay, so, nakaka 90,000 pesos na ang bayad. Kinausap mo na ba yung asawa mo? Ay, hindi nga ako kinakausap eh. Hindi ka niya kinakausap? Hindi nakasalanan ni Shobe yan. Nagbayad si Shobe. Kaya nga. Hindi ko nakasalanan yun kung hindi ka niya kinakausap. Dapat kausapin mo siya na maayos. Kasama ka ba sa nag-ambag para bayaran yung tricycle? Oo, sa amin yan eh. Ha? Ganon. Ano yung binayaran nyo ng cash? Opo. Binayaran nyo ng cash? Totoo ba? Kayo po ang nagbayad. Kayo naglabas po ng pera. Kaming dalawa. Kayong dalawa. Hati po Mag-asawa. kayo ni nanay. Ayun. So, kumbaga, parang in a way, tumutulong lang din siya dito kay Shobe. Pero ang problema, silang mag-asawa. Wala po silang Wala silang komunikasyon. Sa isa't isa. Ayun, oo. Baka... Ako na lang lagi pag-iinitan. Di pwedeng ganun. Tatay, hindi ka ba daw naaawa dyan kay Shobe? 23 years old. Naawa nga eh. Ha? Naawa nga. Kaya nga, may anak pa. Eh, yung anak niya nasa amin, ako nag-aalaga. Ay! Nasa inyo yung anak. Minsan lang, pero babalik niyo sa akin, may sakit na. Kung naaawa, ba't babawiin yung motor? Na binabayaran naman. Na Attorney Rob, mayroong kasulatan pero walang listahan ng hulog. Ano ang solusyon dyan? Mananaig po yung kasulatan niya na hanggat hindi nakakancel ho itong kasulatan na to, sapagkat meron ho tayong tinatawag na parole evidence rule. Ano ibig sabihin nun? Na yung kasunduan na nakasulat ang mananaig kesa doon sa salita-salita lamang. Ayun. Kaya ngayon po, itong nakasulat na to na ang sabi ay magbabayad ka na 154 at hindi nakakansela itong kontrata na ito, ipinipresume ng rules of court o ng batas natin na nagbabayad ka. Kasi lumipas ang 2 taon, nasa sayo ang possession ng item o yung motor at hindi kinakansela ang iyong kontrata sa kanya. Ibig sabihin na nanaig yung kontrata. Pagdating sa rules of court, ang ebidensya, ipipresume na ikaw ay good faith at nagbabayad ka. Kaya naman, kailangan nilang patunayan na talagang hindi ka nagbabayad. Ganun ba yun? Opo, kasi po ang business regularity po na ginagawa ng presumption na nasusunod ang mga napag-usapan. Ngayon, dahil nananatili po itong kasulatan na ito at walang kasunod na kasulatan ang di kaya nagpadala ng demand letter sa kanya,
na, oh, hindi ka nagbabayad, magbayad ka na, binibigyan kita ng palugit. Wala naman hong ganun eh. So kumbaga, kung sino man ang nag-aakusa, burden of proof sa'yo. Yes, opo. So kumbaga, kailangan patunayan nila na hindi ka nagbabayad. Imbis na baligtad na ikaw yung dedepensa na hindi ka nagbabayad. Tama ba? Opo, kasi po buhay po yung kontrata nila eh. Hindi pa pwedeng mag-stop o mag-slow down ang ating diskusyon dahil meron pang mga makikisakay sa issue kasama ang nanay. Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Handa siyang mag-overtake para mag-giveaway ng saloobin para sa pamangkin na si Shobe. Bitoy, humarap ka na. Okay, Bitoy. Ano ang nararamdaman mo sa pinagdaraanan ngayon ni Shobe? Siyempre, masakit po dahil nga pamangkin ko po ito eh. Masakit talaga sa damdamin niya. Dahil yung asawa niya, meron pang sakit. Diba? Tapos siya, nagkatrabaho lang mag-isa. Kung sa kanila mangyari yun, kaya mang raramdaman nila. Okay. Nga po. Sino po ang kamag-anak nyo? Bakit yun siya pamangkin? Sa tatay po. Sa tatay na namatay. Opo. O, yun. Okay, ito bang si nanay, may... Kasi ito tay, hindi ko lang... May sakit ang kanyang asawa, siya ang naghahanap buhay. So pag ito ay naghahanap buhay, yung mga anak niya, talagang sila ang nag-aalaga. Sila rin din po. Hindi po. Okay. Ano ang sitwasyon? Hindi po. Minsan, kukunin po nila yung anak ko. Pero kung minsan hindi. Kunyari, ngayon kinuha nila, bukas ibabalik din po nila. Pero may sakit na. Tapos, yung nag-aalaga po sa anak ko, asawa ko rin. Tas ako. So, kumbaga, sila ang may gusto na makuha nila apo nila paminsan-minsan. Apo. Ayun, hindi mo naman pinapaalagaan. Ayun. Ano naman ang alam niyo, Tatay Bitoy, dito sa problema ni Shobe, tungkol dito sa hulog boundary na usapan ng kanyang si Tatay Leo at ang kanyang nanay. May alam po ba kayo doon para ipagtanggol niyo siya? Meron po. Dahil nga araw-araw po siya naghuhulog po eh. Araw-araw eh. Paano nyo? Oo, nakikita nyo? Hindi nga po. Tumatawag pa sa akin po siya. Tumatawag sa cellphone po. Na okay. O tito, si nanay nagagalit sa akin. Bakit? Hindi daw naguhulog. Sabi ko, hindi ba naguhulog-hulog ka araw-araw? Opo, naguhulog lang po ako. Kaya sila nagagalit. Sino bang nagsasabi ng totoo? Siya ang nanay ni Shobe na may hawak ng susi at handang paandarin ang katotohanan tungkol sa boundary. Nanay Penpen, humarap ka na. Ano sinasabi mo na? Pinagkakalat mo na. Hindi kami tumutulong sa'yo. Ano natutulong nyo? Huwag mong alam kung tinutulong ko. Ano natutulong nyo? Yung bahay, dapat mamumumpa kayo. Pero yung dapat kami nakatira, ikaw kayo pinatira ko. Para iwan kayo, baka ano? Siyempre, anak mo yan eh. Hindi anak rin. mo yan. Hindi rin. Anak mo yan. Lalaki. Dapat ibahay siya. Alam mo, may sakit ng Lalaki asawa din. niya. May sakit. Alam mo yun. Hindi Huwag rin. ganun. Anak mo yan. Mga anak, mo yan. ang mga anak niya. Natural yun. Nasa akin din. Natural talaga yun. Ako nag-aalaga. Natural yun. Dahil Anong gagawin ko? apo ka, anay ka. Huwag mo susamot. Kahit na, wala ka rin alam sa ginagawa ng anak ko. Masama, Pero masama, nanay, masama. Penpen, hindi yan ang pinag-uusapan natin ngayon, yung pabahay, no? Maganda naman yun, binigyan mo ng bahay yung anak mo. Yung tungkol sa paghuhulog niya. Sinabihan ko ang asawa ko na naguhulog. Oh. Kumbaga sa baka nakakalimutan niya, ako rin inaaway. Inaaway ka rin, nakakalimutan lang ni Leo. Iniipon ko para ipambayad sa ilaw, tubig, bahay na inupahan namin. Ay, so yun ang nangyayari. Opo. Talagang naghuhulog si Opo. Shobe. Hindi siya nagmimintis. Hindi po. Hindi po. Naku, Nanay Penpen, mahirap ang nagbaboundary, ah. Pero, yung nagtatricycle ka Ano rin po, araw-araw. nagbabonda rin po kami, hulog bonda rin po. Okay. Pero kinakaya namin. Okay, maganda yan. Kasi kung habang kaya, kailangan Pero pinagkakalat niya po na hindi kami tumutulong. Ay, ewan ko kung ano yun. Wala akong Totoo ba yun? Hindi kayo nagtutulong. Sabi nyo hindi. Pinakwento doon sa Sabi nyo sa akin, Pinagkukwento na kukunin hindi nyo sa mo akin ko yung wala hindi ka na namin kayo tinutulungan. natutulong eh. Ano Pero inaano mo?
Oy, binigyan ka daw ng bahay. Lahat. Binigyan ka daw ng titira. Saan ka naghahanap? Paano ka magkakapaghanap buhay kung di rin sa mag-asawa? Papa niya binabawi yung tricycle. Binabawi. Eh, alam niyo naman may dalawa akong anak, tapos may nag-aaral ako. Paano ba hindi babawiin sa'yo? Ha? Paano hindi babawiin sa'yo? Paano hindi babawiin sa'yo? Sabihin ko sa'yo. Sabi niya nga, hindi mo nga ito binibigay sa kanya yung boundary ko eh. Iniipon ko ang boundary mo. Sinabi ko na yan, wala lang Ba't sabi niya, hindi mo daw binibigay? Kayo ba ay pwedeng pumirma sa isang kasulatan na nagsasabi na siya'y naguhulog? Pwede naman. O pwede naman daw, Attorney Rob, gawin na nga natin yan, tapos na ang usapan dito. Hindi ba? Pero pagkatapos natin mapagkasunduan na talagang nasa oras po ang kanyang pagbibigay po ng tulong sa aneste, ng tulong ng amortization o hulog sa inyo, pag-usapan naman natin ang mga relasyon ninyo. Dahil kailangan maayos ang kalusugan ni Leo at magkaintindihan kayong mag-ina. Ha? Ayon na rin sa payo ng ating mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Face-to-face, sinong sisimangon? Face-to-face, sinong ngingiti? Harapin mo face-to-face. O, komento muna. Parang simpleng-simple ito. Hindi lang nagsasabihan, hindi lang nagkakaintindihan. Tapos yung isa, meron palang problema na sa memorya. Yun lang pala yun. Palagay mo, ganun lang kasimple yun, Ryle? Pakiramdam ko po baka full storage na po. Kaya kailangan na po Opo, kailangan tulungan na po natin si Tatay Leo. Pero madali na lang po yung usapan ni Shobe tsaka ni Nanay Penpen. Maayos yan, madali lang yan. Palagay ko rin. O sige, anong masasabi ng mga taga-puti? Ate, dapat, di ba, naguhulog yung anak mo sa'yo sa boundary. Dapat, habang siya naguhulog, nililista mo para hindi nyo malimutan. Oo, Nay. Diba? Kasi, alam nyo naman, merong anong pag-iisip ng asawa mo. Dapat yung ang ginagawa mo. Oo. Kasi, kawawa naman ang anak mo din. Kawawa rin ang anak mo. Kawawa yung anak mo. May anak din siya. Tapos, ang asawa niya may sakit. Para kay Shobe ito, dapat grateful ka na po kasi sa umpisa pa lang, binigyan ka ng anak buhay. Tapos yung anak mo binantayan pa. Alam mo, nakakalungkot lang, sad lang talaga pakinggan kasi mag-ina kayo, pamilya kayo. Kasi wala namang perfectong ina eh. So, pero ang sakripisyo ng isang nanay, hindi matutumbasan yun ng anumang bagay. Alam mo, Shobe, alam mo, kasi sabi mo, papa's girl ka, di ba? Siguro may isang dahilan talaga. Siguro hindi mo tanggap si tatay na magiging ng ano mo, tatay mo. Kasi papa's girl ka eh. Okay, Attorney Rob, kung may sasampahan ng kaso, sino dito ang masasampahan ng kaso? As if, O sino na lang ang isusumbong sa barangay? Sinong mas may karapatan? Lahat po sila merong karapatan. Si ate kasi, bilang ina siya, hindi mo dapat hayaang magdahop yung anak mo. Kasi maaari kang hinga ng suporta ng anak mong nagdarahop. Ganun din ang magulang, pagka ang anak nila may kakayanan, pwede mo ipabarangay yung anak mong hindi ka tinutulungan. Ay, ganun ba? Kasi nasa batas, Nasa batas po na huwag magdarahop. We support. Obligasyon po sa batas iyon. Ngayon naman, yung pagbawi ng motor, 2 years ng bayad yan, hindi na pwede putuloy ng kontrata sapagkat ang usapan ay 3 years siyang babayaran. Tama nga naman ang rules of court na sinasabi niya na we presume good faith kasi totoo, lumabas sa ebidensya na nagbabayad naman pala si ate everyday na pagtatakpan nga lang dahil ginagamit ni ate Penpen yung pera para pambayad ng mga basic necessities nila. Hindi nakakarating kay kuya yung kaalaman. Si kuya naman po, dapat matandaan po natin na ang may kontrata ay si Ate Penpen at ang kanyang anak. Sa ilalim po ng batas, kayo lamang ang nag-uusap.
At walang karapatan po si Kuya Leo na kuhanin yung motor sapagkat wala po siya doon sa kontrata. Ayun, malinaw. Malinaw. Oh, kaya maganda yung alam natin ang batas para nalalagay sa tama. Ano? So, Tatay Leo, naintindihan nyo? Pabayaan nyo ng si Nanay Penpen ang mamroblema, ha? Doon sa bayad. Kasi okay naman daw yung bayad, nasa oras. Okay, Dr. Love, bilang magulang, may hangganan ba ang pagnanais na matulungan ang anak? Walang hangganan, Ate Corinne, bilang magulang. Kahit nga apo, di ba? Oo, talagang lalo tayong Pilipino, no? Masyadong malapit sa isa't isa. Tungkulin ng magulang talaga. Kahit may mga anak na yan, nandun yun sa kaibuturan ng puso ng magulang. Tutulong at tutulong yan. Malinaw dito, walang problema. Inamin na ni Penpen, nakakabayad yung anak niya. So wala ng problema. Di ba? Si Leo, wala siyang pakialam actually doon sa usapan. Kasi hindi siya kasama doon sa kontrata. Okay. So nakakabayad, 2 years nang nagbabayad, walang problema. Now, ang nakita lang natin dito, may sumbatan. Sana naman, Penpen, kung tulungan mo man siya, bilang magulang, tumulong ka na lang sa kanya, wala nagsumbatan. Ganon din naman siya. Ang mabigat na problema dito, Penpen, yung asawa niya, sa edad niya napakabata niya, bakit hindi mapakinabangan? Kasi may sakit. Alamin natin ano ang maitutulong natin dun sa kanyang asawa. Kahit na po... Baka dun tayo mas makatulong pa. Oo. Kahit na po tulungan, ganun pa rin masama pa rin ako. Ay, ganun. Hindi naman. Aayusin natin ngayon yan. Siyempre, kasi kahit yung asawa mo mukhang may sakit din. Tapos yung asawa niya may sakit din. Kayong dalawa mag-ina, magtulungan para matulungan nyo yung mga asawa nyo. Hindi ba? Okay. So, huwag na tayo magsumbatan. Ayusin na lang natin, tapos magtulungan na tayo, ha? Okay, Doc Camille, gaano kahalaga ang papel ni Penpen bilang ina sa gulong ito? Kasi kung tutusin mo, wala siyang sakit, siya yung may tamang kaisipan, mas nakatatanda. Palagay ko, pinakamabigat ang responsibilidad sa kanya. Ay, definitely, Ate Corinne. Dahil kasi bilang isang nanay, dapat siya rin ang gumawa ng paraan kung paano niya mapalapit si Mang Leo sa kanyang mga anak. Kasi di ba usually pag ganyang pagkakataon, meron tayong tinatawag sa mga anak na mga loyalty conflict. Ibig sabihin, lalo na sinabi niya, papa's girl siya. So definitely, napakahirap para sa isang anak na mamahalin ko yung stepfather ko, ang naiisip ko, mahal ko yung tatay ko. So, magkakaroon ako ng guilt feeling. So, bilang isang magulang dito na nakakaintindi, siya yung dapat magsabi na ilalapit ko si Leo. May panahon po makakapagsabi para matanggap yung si Mang Leo. Magpapasensya rin kayo at malaki dapat po ang panguunawa nyo para sa ganun maging maayos yung relasyon nyo. Okay, so alam na natin kung ano ang mga kailangan nating ipagawa. Dala lahat po ito ng bigat ng pasanin sa buhay. Straight ahead na kaya ang biyahe ng dalawang panig patungo sa pagkakasundo. Malalaman natin, magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Okay, so tutulong kami po sa inyo dahil nakikita naman po namin kay hirap ng buhay, Nanay Penpen. Pero huwag na tayo makikipag-away sa mga mahal naman nating anak natin. Huwag ka na rin sasagot, ha? Okay, ang galing mag-mathematics ni Doc Camille. Ang total na nabayaran ni Shobe kay Penpen ay 93,000 pesos na. Okay? So, meron pang mga magkano? Mga 46. Ayan, na babayaran sa kanila. Ako na ang magbabayad ng 10,000. Okay? Sa inyo, isang bagsakan yun. Tulong na rin sa inyong mag-asawa. Okay? Pero magtutuloy-tuloy ka pa rin ng 150 mo. Para maaga ka rin makatapos. Wala pa 1 taon tapos ka na. Okay, tulong na siguro sa'yo yun. Ilalapit ka rin namin sa barangay para magka 4-piece yung anak mo na nag-aaral. Okay? Paaralin mo yung anak mo, ha?
Okay, ngayon, yung asawa mo at saka itong si Mang Leo, ipapa-check up natin full blood test. Para malaman natin kung ano ang diferensya. Ano, Tatay Leo? Opo. Tapos meron pa kasamang vitamins yan para lumakas din ang inyong mga katawan, ha? Yung pustiso, kayo nang bahala kung gusto nyong pumila. May libre rin kaming papustiso. Okay, so, check-up, medication, Shobe 10,000. Medication para kay Marvin, 4-piece barangay, tapos ang usapan, magbati na kayo. Yes! Bati na, Tatay! Okay. At dahil bati na po sila Ate Kuring, meron tayong maagang pamaskulubong mula sa amin dito sa Face to Face at friends natin sa Pinkon Marketing. Oy, huwag nyo naman kalimutan itong si Bitoy. Siya lang ang wala. Okay, bibigyan ka rin namin, Bitoy, ha? Salamat po. Okay, maagang pamasko yan para sa inyo. At ayusin na natin, ha? Huwag na tayong wala nang bawian, ha, ng tricycle. Okay. Kung may gulo sa ating mga buhay, paano nga ba natin sisimulan na ito ay ayusin? Palagay ko, ayusin muna natin ang ating sarili. May pagkukulang ba ako? May nakaligtaan ba akong gawin tulad ng pagpapalista? Sumosobra na ba ako sa kahit anong bagay? Pagbubunga nga. Ito ay mga senyales ng pagpapakumbaba at ito ay tama. Dahil kung pagmamataas ang nangingibabaw, ayan na, gulo, turuan, sumbatan, bilangan, samaan ng loob. Subukan natin, kung may problemang kinasasangkutan, gawing ugali. Nasuriin muna ang sarili at lahat ng solusyon, pihadong kasunod na. Bago po tayo magtapos, kinakatok po namin muli ang inyong mga puso para sa mga kapatid natin na nasa lantaan ng kalamidad. Patuloy pong tumatanggap ang ating Alagang Kapatid Foundation ng inyong mga donasyon. Maliit o malaki man na halaga or in kind, makakatulong po yan. Makikita po ninyo ang detalye ng bank account at QR code sa inyo pong mga screen. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabuting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face. 63 anyos na si Mister, babaero pa rin. Ilang beses kang nahuli, mga angkas na babae. Sinasakay ko lang. Binenta ko yung tricycle na binili ko sa kanya. Ginawa ulit! Pagka kasi sa sidecar, magbabayad sila. Pero pagka sa likod ko, Ang style mo, bulok. Ang sakay po ng babae is paganyan. Pambababae raw ni Mister, higit 25 taon ang tinitiis ni Mrs. Pero hindi na raw niya mapapalagpas. Ano kaya ang magiging ending? Nako, eto na ang tayaan. Harapin mo, face to face.